pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kung hindi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isa po sa pinakakilalang titulo na inuugnay at kinakabit natin kay Jesus Nazareno ay siya ang prinsipe ng kapayapaan or Prince of Peace. Gayunpaman, narinig natin sa ating ebanghelyo ang pahayag mismo ng ating Nuestro Padre. Sinabi niya, "Iniisip ba ninyo na ako ay naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi, sinasabi ko sa inyo, naparito ako upang magdala ng pagkabahabahagi." Hindi po ba magkasalungat ang kapayapaan at pagkabahabahagi? Ano kaya ang mensaheng sinisikap iparating ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa bawat isa sa atin ngayon na natitipon sa kanyang piging? Sinusubukan ba niyang buksan ang ating puso at isipan sa katotohanan ng ating modernong mundo at sa realidad ng ating mga kalagayan bilang mga tao? Kung inyo pong babasahin at kung pagninilayan po natin ang konteksto sa lumang tipan, ang mga propeta nakaranas ng pang-iinsulto at
panglalait mula mismo sa mga tao kapag ipinapahayag nila ang katotohanan mula sa Diyos. Uulitin ko po, ang mga propeta nakakaranas ng panglalait at pang-iinsulto kapag ipinapahayag nila ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kapag hindi gusto ng tao na marinig ang kanilang gustong marinig, tinutuligsa nila ang mga propeta kahit totoo ang kanilang sinasabi. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ang katotohanan para sa kanila ay ang mga bagay na dapat at pabor sa kanilang kalagayan. Hindi po nais ng Diyos ang pagkakawatak-watak. Uulitin ko po, hindi nais ng Diyos ang pagkakawatak-watak. Ngunit ito ay nagaganap kung ang mga tao hindi nakikinig sa Kanya. Kung sarili lamang natin ang ating pinakikinggan. Ito po ang pinatutungkol ni Jesus na pagkabahagi. Kung tayo paiiralin natin ang katigasan ng ating puso at kaisipan, at kung sarili lamang natin ang ating pakikinggan. Kaya pagmasdan po ninyo mga kapatid, sa ating mundo ngayon, sa tuwing umaga, marami tayong nakikita at naririnig na mga kwento ng tunggalian at pagkakahati-hati. Marahil ang pinakanakakatakot ay ang mga kwento ng mga karahasan, pagkakawatak-watak at pagkakawasak hindi lamang ng lipunan, kung hindi mismong ng ating sariling pamilya. Ang mga dibisyong ito, lubhang napakarami at nakakabahala. Yung iba, sanhi ito ng hindi pagtanggap sa katotohanan. Ang tunay na mangyayari ang pagkakahati-hati kung hindi bukas ang ating puso at kalooban sa katotohanan ng mabuting balita. Mga kapatid, ang totoo ay totoo. Hindi natin pwedeng palitan ng kamalian o kasinungalingan ang katotohanan. Kapag ginawa ito, makakaranas tayo ng pagkakawatak-watak gaya ng sinabi sa ating ebanghelyo. Mga kapatid kay Kristo, naway manahan sa ating puso si Jesus Nazareno bilang bukal ng katotohanan. Hindi ang ating mga pansariling kagustuhan. Ang pagkakawatak-watak o pagkabahabahagi ay nagaganap kung hindi tayo bukas sa plano ng Diyos at ang ating mga sarili lang ang ating sinusunod. Ang kapayapaan po ay nawawala kung binabaliwala natin ang mismong kalooban ng Diyos at nakatutok tayo sa ating makitid na pag-iisip. Magiging malaya lamang tayo kung tatanggapin natin ang mga katotohanang dulot ng mabuting balita, ang katotohanang kaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.
ang mahal na poong Jesus Nazareno.